Sugatan ang mag-asawa sa Bangged Abra matapos silang kuyugin ng tatlong lalaki. Nag-ugat ang gulo nang magpa-cash out umano sa kanilang tindahan ng suspect ng 200 piso mula po sa kanyang e-wallet. Pero giit ng lalaking may-ari, wala siyang natanggap na pera. Doon na raw nagalit ang suspect at nagbanta. Makalipas ang ilang minuto, sumugod ang suspect kasama ang dalawa pang lalaki. Hinabol nila ang biktima at pinagsusuntok. Umaawat lang noong una ang asawa ng biktima pero pati siya nadamay sa panununtok at pambabato ng mga suspect. Hinagisan din sila ng bote ng mga suspect na lasing umano. Ngayong araw, nagkaharap sa barangay ang magkabilang panig at nagkaareglo. Pinagmumulta at pinagbabayad ang mga suspect sa ginastos sa ospital ng mag-asawa. Malakas ang demand sa kakao at chocolate products worldwide at malaki ang potensyal ng Pilipinas para dyan. Pero mababaliwala ang pagod ng kakao farmers natin kung mauunahan sila ng peste. Kaya to the rescue ang isang natural pest control na gawang Pinoy. Tara, let's change the game. Pagdating sa panghimagas, sino ba namang hihindi sa tsokolate? Kaya naman malaki ang demand at mataas ang market value ng kakao in the world. Ang Pilipinas bilang tropical country, perfect magpatubo ng kakao. Maganda yung klima, maganda rin yung lupa. Ang kaso lang, pag umatake na ang peste. Kaya para matulungan ang mga magsasaka natin at maprotektahan ang kakao mula sa mga peste, nabuo ang first ever bio-based pest control sa bansa, ang BioCoat Z. Pioneered by Dr. Divina Amalin and her team sa De La Salle University Biological Control Research Unit. Gamit ang particle film technology, binabalot nito ang cacao pods para hindi ma-detect ng mga peste. Meron kaming dinadagdag na natural enemy o biological control agent para mas epektibo ng mahabang panahon itong ating paggamit ng BioCoat Z. With her background in particle film technology sa Florida, USA, in-apply ito ni Dr. Divina sa cacao crops dito sa bansa, gamit ang locally sourced materials. Ito muna tayo, let's focus here in our fungi. Isa-slice ko siya, maliit lang. Gamitin naman natin itong corn grits. After po nito, ilalagay natin sa growth chamber. Pagkalipas ng 14 days, pwede na ito ihalo kasama ng zeolite sa pressure spray para magamit bilang pest control. Nakakatulong din ito bilang extra layer ng proteksyon sa temperatura. At syempre, bawas pagod pa sa mga magsasaka. Gumagamit ating mga farmers ng plastic to cover each pad. Isa-isahin mo ba namang ibalot, no? Another thing is we are not really sure if yung plastic ay degradable. There's no harm on this kasi zeolite is a food-based material, okay? Hindi siya harmful sa environment, hindi siya harmful sa tao. 2 taon na itong nasa trial sa Candelaria, Quezon at inaasahang matatapos ang formulation para sa cacao pods ngayong taon. Alleviate natin sila from not so good living status. Kasi less expense in the farm, more income for them. And that's the goal. We're going to work on how are we going to use this in other crops. There you have it mga kapuso, a certified game changer in the agricultural sector. An innovation that would benefit our farmers and hopefully makatulong sa paglago ng cacao industry. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! From paintings to photo booths, iba-iba ang pakulo ng Sparkle Artist sa date proposal para sa much-awaited GMA Gala 2024. Ichichika sa atin yan ni Aubrey Carampel. Kilig ang gala proposal video ng Sparkle teens na sina Marco Masa at Ashley Sarmiento. Hello. Hello. Basahin mo na po. Hi. Will it be my gala day? Sinurprise ni Marco ang kanyang Black Rider co-star habang nasa isang painting session.
Bahagyang na-shy pa si Ashley sa unexpected date proposal na sinagot niya sa pamamagitan ng pag-paint din ng yes sa canvas ni Marco. Ang Ashko fans talaga namang kinilig nang mapanood ang video na may mahigit 1.7 million views na sa TikTok. Kakaiba rin ang naging gimmick ni prinsesa ng City Jail actor Allen Ansay para yayain as gala date ang kanyang leading lady na si Sofia Pablo. Sa photo booth kasi nag-propose si Allen. Captured ang surprise look ni Sofia nang ilabas ni Allen ang Will You Be My Date Note card na nagpakilig din sa Team Jolly fans. Naghahanda na rin daw ang Alfia ng kani-kanilang outfits. Nagpasukat na si Allen ng isusuot na suit sa designer na si Francis Libiran. Ipinost na rin ni Sofia ang designer na gagawa ng kanyang gown. Ang ilang sparkle stars getting ready na rin. Si Betong Sumaya sinukatan na ng kanyang stylist. Nagpasukat na rin ang kanilang suits si Will Ashley at Matt Lozano. Nag-fit na rin ang kanyang dress si Lian Valentin. Habang si TikTok Lock host Pokwang, binisita na rin ang kanyang designer pero surprise pa raw kung ano ang kanyang susuotin. Less than 2 weeks to go na lang ang biggest and most anticipated showbiz event of the year, ang GMA Gala 2024. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Mga kapuso, kailangan nyo bang mag-renew ng PRC ID o di kaya mag-schedule ng board exam? Pwede nyo na po yung gawin online. Nasa eGov.ph app na rin kasi ang Professional Regulation Commission. Meron na ring digital form ng PRC ID. Pero ayon sa Assistant Commissioner ng PRC, alternatibo lang ito at mag-i-issue pa rin sila ng mga physical ID. Pag titiyak naman ng DICT, ligtas ang mga data online dahil encrypted ang mga ito. Ibig sabihin, hindi mababasa kahit buksan ng mga empleyado mismo ng gobyerno. Iwas padulas at iwas red tape din kapag digital ang transaksyon. Kasunod ng sagutan sa pagdinig sa lumobong budget na ipinatatayong new Senate building, naghain ng ethics complaint si Senadora Nancy Binay laban kay Senador Alan Peter Cayetano. Nakatutok si Jonathan Andal. Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Kabuang Kanaday. Ang mga patutsyadang ito ni Senador Alan Peter Cayetano ang basihan ni Senadora Nancy Binay ng paghahain ng reklamo sa Senate Ethics Committee laban kay Cayetano. Ayon kay Binay, nilabag ni Cayetano ang Sections 93 at 94 ng Senate Rules na ipinagbabawal ang unparliamentary acts and language. Lumabag din daw si Cayetano sa Code of Professional Responsibility and Accountability, Magna Carta for Women, Abuse of Rights, Slander, at conduct unbecoming of a public officer. Nagugat ang alitan ng dalawa ng magkasagutan sa pagdinig ng Senate Committee on Accounts sa kinukustyong gastos sa pagpapatayo ng new Senate building sa Taguig. We want to be vindicated na meron talaga siyang maling ginawa during the hearing. Ang paghahain daw niya ng ethics complaint ay paraan niya para protektahan daw ang mga anak sa pambubuli. Gaya daw ng dinanas ng mga ito noong 2014 nang imbestigahan ng Senado ang kontrobersyal na Makati City Hall Building 2 na proyekto ng mga Binay, kasama si Cayetano sa mga senador na nag-imbestiga rito. Ayoko na pag bumalik sila sa eskwelahan, may magsasabi sa kanila na yung nanay mo pala sira ulo kasi tinawag ni Senator Cayetano na buang. So this is not just about me as a senator, this is also about me as a mother na alam ko, wait, naiyak ako kasi alam ko yung pinagdaanan ng mga bata. Hindi ako papayag na mauulit muli yung ganong pinagdaanan nila kasi siguro ang hirap ma-explain kung hindi mo pa nararamdaman maging isang magulang. Matatandaang nauwi ito sa pagsasampa ng kaso ng Ombudsman sa Sandigan Bayan noong 2016 laban kina dating Vice President Jejomar Binay, dating Makati City Mayor Junjun Binay at Efren Canlas ng Hillmarks Construction Corporation na siyang kontraktor ng proyekto at mahigit 20 ibang opisyal at empleyado ng Makati City Hall. Ang kaso ay kaugnay sa umano'y overpriced na proyektong umabot sa 2.2 billion pesos. Nakabinbin pa rin ang kasong ito sa Sandigan Bayan hanggang ngayon. Ngayon, sa investigasyon naman sa new Senate building, nagtutuos sina Binay at Cayetano ang pinagtatalunan kung saan galing ang mahigit 23 billion pesos na halaga ng new Senate building na sinabi ni Senate President Cheese Escudero.
Ang giit ni Binay, base sa tala ng DPWH na siyang nangangasiwa sa proyekto, nasa 21.7 billion pesos ang budget para sa new Senate building. Pero sabi ni Cayetano, kapag isinama ang halaga ng pagbili sa lupa, aabot ito sa 23.3 billion pesos. Giit ni Binay, hindi dapat isama ang gasto sa lupa dahil hindi naman daw ito sakop sa pondo ng DPWH. Sabi naman ni Cayetano, pwede rin niyang sampahan ng ethics complaint si Binay. Alam niya namang walang mangyayari dyan sa ethics case. Pwede ko rin siyang filean ng ethics case dahil unethical din yung mga pinanggagawa niya. Hindi ka pwedeng biglang hindi ka member, bigla kang manggugulo doon. Nagsasalita pa chairman, gusto mong mauna ka, pinagbigyan ka na, tapos magwo-walk out ka in that manner. I don't regret exposing na nagmamarites siya kasi yun talaga ginagawa niya. Ikot ng ikot, sa interview sinasabi na mali yung numbers, wala. Sa Miyerkules ang susunod na pagdinig, imbitado pa rin daw si Senator Binay, sabi ni Cayetano. Sabi naman ni Binay, dadalo siya ulit. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Kasama ang ilang detalye ng Reciprocal Access Agreement o RAA ng Pilipinas at Japan sa mga tinalakay sa ginanap na 2+2 ministerial meeting sa bansa. Tinutukan yan live ni JP Soriano. JP. At Emil, mga kapuso, matapos nga ang makasaysayang 2+2 ministerial meeting na yan, ay sinabi ng gobyerno ng Pilipinas na sa pinakamataas na antas na ang defense cooperation ng dalawang bansa. Sa gitna po ito ng patuloy na agresibong aksyon ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Bago ang 2+2 ministerial meetings ng Japan at Pilipinas, magkahiwalay munang nagpulong ang mga defense at foreign ministers ng Japan at Pilipinas. Tumagal ang pulong ng mahigit 2 oras. Marami sa mga detalye ng RAA pinlansya sa 2+2 meetings ngayon. Nobyembre pa noong 1 taon nang inumpisahan ang negosasyon. Nagkasundo ang Japan at Pilipinas na ituloy at palakasin pa ang maritime at air domain awareness kasama ang mga like-minded countries. Ide-develop din ang defense capabilities at ang pag-promote sa interoperability ng AFP at ng Japan Self-Defense Forces sa pamamagitan ng mga exercises at kooperasyon sa pamamagitan ng defense equipments at bagong teknolohiya. Dahil sa RAA at 2+2 meetings, maituturing na raw na nasa pinakamataas na antas ang alyansa ngayon ng Japan at Pilipinas. The RAA brings our defense partnership to an unprecedented height. We also explored other measures to enhance and coordinate our defense and security policies. Si Japanese Defense Minister Kihara Minoru, tinawag na groundbreaking ang kasunduan sabay garantiya sa mas malakas na suporta sa Pilipinas pagdating sa mga makabagong gamit gaya raw ng mga Japan-made air surveillance radars. Sabi rin ni Minister Kihara, labis na nababahala ang Japan sa mga paulit-ulit daw na aksyon ng China sa West Philippine Sea na delikado anya at labag sa international law. Si Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko naman sinabing asahang titindi pa ang pagkakaisa ng Japan at Pilipinas pagdating sa pagsusulong ng defense cooperation. Ayon kay Secretary Teodoro, pareho lang ito halos sa VFA na meron ang Pilipinas sa Amerika at Australia maliban sa ilang probisyon. Kabilang sa pareho ay kung sino ang may jurisdiction sa isang sundalo ng Japan Self-Defense Force man o sundalong Pilipino sakaling masangkot sa isang krimen sa Pilipinas man o sa Japan. Ayon sa RAA, batas ng bansa kung saan nangyari ang krimen ang paiiralin at siya rin ang may jurisdiksyon sa sundalo. It's just tailored to conform to the requirements of the domestic law of each country. That is the only difference. In essence, everything remains the same. It allows the interoperability between the armed forces of the Philippines and the Japanese Self-Defense Forces, both here and in Japan. Ang Japan, meron na ring RAA sa Australia at Britain. Dahil sa kasunduan, tinanong ang gobyerno ng Pilipinas kung posible rin bang magkaroon ang Japan at Pilipinas ng Mutual Defense Treaty at pagpapahintulot ng EDCA sites para sa Japan sa Pilipinas. Sabi ng DFA, wala pa ito sa usapan ngayon.
I think whether we will need to expand it to cover other areas or not will really depend on how the situation. At Emil, mga kapuso, kabilang nga po sa mga napagkasunduan sa meeting na yan ay ang pangako ng Japan ng agarang pag-deliver ng 5 malalaking Coast Guard ship sa Pilipinas na galing Japan na bahagi po ng tinatawag na ODA. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano. Dagdag tulong para sa mga benepisyaryo ng 4Ps ang kasunduang pinirmahan ng DSWD at SSS. Yan po ang Alcansya Program. Para magkaroon ng insurance sa mga benepisyaryo ng 4Ps, kailangan nilang voluntaryo maghulog ng 570 pesos kada buwan. At ang perang yan ang palalaguin ng SSS para pwede silang makakuha ng benepisyo sakaling mawala ng kita o magkaroon ng problemang pinansyal. Magkakaroon din sila ng pensyon oras na magretiro at makatapos sa 4Ps program. Pinag-aaralan pa raw ng SSS kung pwede pang babaan ng kontribusyon at sakaling magdesisyon ng 4Ps member na sumali sa programa, hindi raw ibabawas sa kanilang ayudang ibabayad sa Alcansya Program. 2 ang nasa kritikal na kondisyon matapos tamaan ng pagsabog sa ikinasang fireworks disposal sa Zamboanga City. Bandang alas 5 ng hapon kanina nang bulabugin ang mga residente ng malakas na pagsabog na lumikha pa umano ng pagyanig at makapal na usok. May nasirang bahay, simbahan at iba pang pasilidad na malapit sa isang military firing range sa Barangay Kabatangan. Sa ngayon, 12 ang napaulat na sugatan. Sa isang post ng Zamboanga City Police Office, kahapon ang nakatakdang fireworks disposal pero iniurong ito ngayong araw. Galing ang mga paputok sa naunang pagsabog noong June 29 sa isang bodega sa Barangay Tetuan kung saan 5 ang nasawi. Nirerespeto raw ng Kingdom of Jesus Christ ang pag-aalok ng pabuya sa makapagtuturo sa kanilang founder na si Pastor Apollo Kibuloy at iba pa nilang leader. Pero pinuna pa raw nila ang hakbang na inuna pa raw ng gobyerno kaysa aksyonan ang inihain na motion for reconsideration ng pastor sa Justice Department. Ginagamit umano ng administrasyon ang hindi makatarungang akusasyon kay Kibuloy para iligis ang publiko sa mas malaki pang issue na kinakaharap ng bansa. Another big win para kina Dingdong Dantes at Marian Rivera ang pagkilalang natanggap nila sa 7th Entertainment Editor's Choice Awards. Kasabay niya ng pag-ulan ng papuri, excitement at million of views sa teaser ng bagong pelikula ni Marian. Makichika kay Aubrey Carampel. Please welcome our box office heroes, Dingdong Dantes and Marian Rivera. Pinarangalan bilang box office heroes sa the 7th Eddies o Entertainment Editor's Choice Awards sina Kapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera para sa highest grossing film of all time na Rewind. Lahat ng to'y nangyari kasama ko aking mahal sa buhay, ang aking misis. Kaya very, very memorable po. Kaya maraming salamat po sa pagkilala. Hanggang nabubuhay kaming mag-asawa, lahat ng ito ay inaalay namin kay Lord. Hindi magiging posible ito kundi dahil sa Kanya. Alden Richards and Julia Montes. Box Office Heroes awardees din sina Asia's multimedia star Alden Richards at Julia Montes for the blockbuster movie 5 Breakups and a Romance. Na collaboration ng Cornerstone Studios, Myriad Entertainment at GMA Pictures. Hindi nakarating si Alden sa awards night dahil sa prior commitment. Pero present naman si Julia para tanggapin ang award na wagiring Best Actress. Hindi siya magiging the same kung hindi si Alden ang kasama ko, kung hindi si Direk Irene ang nagsulat at ang nagdirect. It's because of them also. So, it's a very wonderful experience. Best Supporting Actress naman si Gladys Reyes para sa pelikulang Apan. Binigyang pagkilala rin ng Eddies ang ilang veteran stars as icon awardees. Samantala, muling mapapanood sa big screen si Marian para sa 2024 Cinemalaya film na Balota na official entry ng GMA Pictures at GMA Entertainment Group. Ang 15-second teaser na may mahigit 2 million views na sa X, pinag-uusapan dahil sa deglamorized look ni Marian. Marami rin ang naiintriga, lalo pat pag-amin ni Yanyan, legit ang kanyang pagkakaroon ng pasa at sugat. Very proud naman si Dong kay Yan.
Doon pa lang sa mga picture na pinakita niya at saka sa short clips, alam kong magiging kakaibang Marian talaga. Ang mas mahalaga sa akin, yung feeling kasi niya na kinikwento niya sa akin tuwing umuwi siya. And as an artist, parati yung sinasabi that she feels very fulfilled. Wala talaga akong bukang bibig. Napaka-excited ako na ma-share ito sa inyo. At sabi ko nga, after kong magawa yung pelikula yon, yung pakiramdam ko na buong-buo yung pagkatao ko bilang artista. Ipalalabas ang pelikula sa Cinemalaya Film Festival sa August na nataon daw sa kanilang birthday month. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yun ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Pia, Emil. Salamat sa iyo, Pia. Salamat, Iya. Yan ang mga Iya pala. Ganun na rin. Thank you, Salamat Nandita. din sa iyo, Pia. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Subangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.